You're watching G Talks. Be inspired and motivated with G Talks. Ayan, so welcome back sa ating programa G-Talks, Miss Aliana Daniel Cosia. Hello, Aliana. Hello po. Ayan. Magandang gabi po sa mga nanonood. Ayan, so kanina sabi ko, parang hindi kita ma-overheard. Parang hindi ko narinig yung feedback. So ito, naririnig ko na. And you are, how are you today? You are so very beautiful. Ang tangkad mo, kainamang kang bata ka. Tinangkaran mo naman ako, pandak na nga. So, kamusta ikaw? Masaya po, pero as of now ay medyo busy pa rin po sa school. School, anong year mo na ba? Second year po. Second year? Yes, So, may Aliana, summer po kami. how old are you ba? 20 po. 20, batang-bata pa. Si Aliana po isa sa mga models ng Balisong Channel. So, siya ay student pa lang ngayon, kaya napaka-busy. Kaya I'm so thankful na nakasama kita tonight. Despite ng ang dami ginagawa sa school, so, pinagbigyan mo pa rin ako. Kaya thank you. Opo. So, ready ka na ba? Yes G ka na po. ba? Gina. Gina. So, dahil G ka na, so let's have our first segment. Panoorin natin to. G Stories. Okay, sa ating segment na G Stories, Aliana, eto na. So, let's hear something about you. Sino ba si Aliana Daniel Cusi ngayon? Ayan. So, ako po ay si Ariana Daniel Cusi sa mga hindi po nakakaalam. Ako po ay 20 years old at second year student sa LPU Batangas. Ako po ay isang medtech student. Medtech. Yeah. Ako di kumukuha ng medtech, pero bakit yun yung course na kinuha mo? At first po, kinonsider ko po ang medtech as a pre-med course. Pero parang ngayon, hindi ko na po sure kung ito talaga yung medicine since mahirap po at medyo mahal po financially ang sa Pero sayang naman, second year ka na. So, konti na lang. Ilang years ba ang medtech? 4 years po. Konti na lang. Go. Sayang naman. Okay, go ahead. And ako po ay sa nakararami po, siguro alam din nila na sumasali po ako ng pageant. Ay, napakagaling nitong bata na to. Di ba, Binibining Isla Verde. Ayan. Po. And yun po, sumali din po ako sa Binibining Lungsod ng Batangas po this year. Okay. January po. January nga pala. Yeah. And yun po, as of now ay wala pa naman po ako masyadong, bukod po sa summer, syempre duty na rin po kami. Okay. Bukod po sa ospital ay sa mga clinics po. Yeah. So, yun yung mga pinagkakaabalahan mo? Yes po. Okay. So, as a student, ano yung mga experiences? May mga take-away ka na ba? Ngayong second year ka na? Para sa mga kapwa mo estudyante na nanonood sa atin ngayon. So far po, sa tingin ko po ay ngayon pong college student, napakahalaga talaga na meron kang support system. Support system. Sige, anong support system mo, Aliana? Especially katulad po ako, mga classmates and friends ko po, and kapwa future RMTs. Yan. Sila po yung aking naging support system since napakahirap po ng pagiging medtech student. Okay. And especially po pati po ang aking family na sinusuportahan po ako sa aking course. And hopefully in the future po ay kung mabibigyan po ng opportunity ay baka sakaling maging doktor po. Yeah. Wow! Hopefully. Tuloy mo yan. So, Aliana, sabi mo nga, you are second year right now. And then parang you're changing your mind na mag-change ng course. So, ano to, tawag dito, ay masasabi mo sa mga ibang estudyante na dapat ba pag kumuha ka ng course o nag-enroll ka at your first year, level pa lang, desidido ka na? Para po sa akin, mas maganda talaga na desidido na. Kasi napakahirap po na Magpapalit. saka ka magpapalit kung kailan nakailang taon ka na. Tsaka parang ang dami sa mo nang college. na-invest. Yes po. Tsaka yung And- credits. Yes po. And katulad nga po ngayon, mahal na rin po ang tuition. So, mas maganda na sure po ang mga estudyante kung ano yung course na pipiliin nila. Pero ako naman po, personally, ay ipopursue ko po or itutuloy ko po ang medtech. Yan. Kasi dati po, pinagpilian ko po talaga is nursing or medtech. Pero mas Pero pinili ano ba ko po to? ang medtech. Choice mo or may influence ang family mo?
Pagiging medtech po, it's my choice po. Pero at the Okay. same time, ay may influence din po din po sa Ng aking family. Yes po. Okay. Pero sa family po ay more on may nursing po or nurse ako na Ang gusto nila. cousin. Yes po. Okay. So, if papipiliin ka, so ano ba yung mas lamang? Influenced by the family or yung decision mo talaga na yun yung gusto mong kunin na kurso? Para po sa akin, mas maganda po siguro yung decision ko. Kasi Okay. at the same time, ako po yung kukuha nun eh. Tama, And ikaw yung mag-aaral. mahirap po if hindi ka magiging masaya sa course mo. Oo. Especially in the long run. Kaya mahalaga po talaga na sa'yo mismo masaya ka sa kung ano yung pipiliin mo na course. Oh, parang love lang pala yan, di ba? Pero right now, masaya ka naman sa course mo. Yes po, masaya Okay, po. you're ako sa happy. So, course. it means, kapag masaya, ipagpapatuloy. Yes po. Pag hindi na masaya, kalimitan, nauwi sa ending. Char. Okay, wala pa tayo sa ano, Haji. Okay, so Aliana, kasi I overheard na ikaw ay makalola. Yes. Kasi ang iyong mother ay nasa ibang bansa. Opo. So, kamusta yung lumaki sa lola? Masaya po na lumaki ako sa aking lola. For sure, lahat po sila yung family ko. Nanonood po ngayon, pati pa yung mga lola ko. Yeah. And siguro po, at first, medyo hindi naman siya naging mahirap, pero ako po kasi only child po. Okay. So, lumaki Ay, ako sa bunso at father's panganay. side. Yeah, Okay. opo. And ako rin po yung bunsong apo sa father's side. Wow! So, Kaya lahat pala ng luho o ng pwedeng ibigay kay Aliana kasi nag-iisa. Yun po. Favorite Kaya- ka ng lola mo? Hindi naman, wala pong favorite. Eh? Hindi po siya nagsasabi ng favorite. Basta lahat po kami, pantay-pantay. Lahat kayo pantay-pantay. Opo. Pero, sino kasama mo sa bahay? Yung father ko po. Nandiyan naman si father. Opo. Pero kamusta ba yung feeling na wala si mother? Nagkaroon ka ba ng tampo kay mother? Kasi di ba ito, yung mga nasa school, kapag may mga activities na kailangan nandyan si mother, so meron ka bang times na nagtatampo ka? Nababawasan ba yung pagmamahal mo? Siguro at first, parang medyo mahirap po na malayo ka sa parents mo, especially po sa aking mother. And knowing po na ako po ay isang only child lamang. So, medyo naging mahirap po talaga siya. Pero at the same time, since with the help po ng aking ibang relatives, ng mga lola ko, and especially yung father ko po, andyan naman po sila para i-guide ako kahit wala man po ang aking mother physically. Madalas naman po kami nag-uusap. Hindi ka naman, ano bang klaseng anak si Aliana? Ayan. Siguro po, kung para sa ilan, ako po ay masiyahin, masunurin, minsan. Bakit naman may minsan? Siyempre po kasi, ako, yun nga po, lumaki po ako sa strict and yan, conservative sa family. So, medyo, kumbaga, pero okay lang naman po sa akin. Kasi, for sure, para sa akin din yun. So, conservative. So, paano kapag sumasali ka ng pageant? Yun po. Sa Nagiging family issue ko ba naman- yan? Nagiging issue ba sa family side? Pag hindi nagpa-pageant naman po. ka, lalo na kapag bikini. Hindi naman po kasi supportive po ang aking family sa pagsali ko po ng pageant. And kahit po ngayon, sa pag-guest po dito. Okay, wow. For Hello, sure. kina mami, kina daddy, kay Lola. Hello. Pero paano kapag umuwi ka ng gabi? May curfew ka ba? Kasi conservative eh. Okay, attend ka ng 40. May mga curfew bang ganon? Wala naman pong binibigay Wala na curfew, naman. pero ako na po yung nag-aano sa sarili Sa ko na sarili hanggang mo. 6 p.m. ka lang Tama, kalalampas. tama. Si dad, strict ba si dad? Si daddy? Hindi naman po ganun ka-strict. Siguro, basta kailangan po, ako kasi nasanay din po ako na kailangan talagang nag-update sa magulang ko po. Kung nasa na ako, kung nasa school na po ako. Pero hindi naman po nila necessarily na hinihingi. Kumbaga, kusa po na sadyang every time kung nasan po ako, i-update ko po sila, ganun. So, ano sa tingin mo yung obligasyon mo as anak sa magulang mo? Bilang anak, syempre po, and bilang only child nga po, syempre obligasyon ko po na yan, makatapos ng pag-aaral. Number 1. Yes po. At syempre, makatulong po sa aking family. Lalo na kapag nakatapos na po ako ng pag-aaral. Pero right now po ay, ayan, nandun lang po ako para po sa aking family.
and sa relatives ko po. And yun nga po, kasama ko po kasi sa bahay, madalas ay yung mga lola ko din po. So, syempre, at the same time, obligasyon ko rin po na alagaan sila. Yun po. So, sino mas lamang? Si Lola o si Daddy? Nahihirap ba? Si Lola Pareho o si po. Daddy? Pareho? Kung papipiliin ka, kung uutusan ka sa parehas na oras, sino masusundin mo o uunahin mo, si Lola o si Daddy? Walang magagalit. Wala magagalit. Kunwari lang naman, sabay nag-utos sabay. So, si Lola o si Daddy, sino mas uunahin mo sundin? Si Mas Lola uunahin? O, si Lola. Mas Lola's takot. girl. Okay. Gusto ko yun. Si Lola pinili mo. Pero ikaw ba, yun nga, only child. So, madalas ba, mga material na bagay na po-provide sa'yo, na bibigay sa'yo, ano ka ba, maluho ka ba? Spoiled ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Kung ano lang po yung kailangan. Siguro may mga times po na may mga wants ka. Pero at the same time, nabibigay po yun. Pero meron din pong limits. Kumbaga, wag niyo pong aabusuhin. Kumbaga, kung ano lang po yung kaya i-provide, yun lang po. Kasi di ba ganun kalimitan kapag only child? Opo. So, lahat ng gusto, pwedeng Bigay. ibigay. So, hindi naman. Hindi naman po. So, do you set a limitation para doon? Yes po. Okay. So, if you have a message right now kay mother mo, na ilang taon mo siyang hindi nakakasama? O yearly ba siya umuwi? Hindi po. Siguro nagtagal lang po dahil po nung pandemic. Pero umuwi po siya nung nag-pageant po ako ng Binibining Lungsod. Ah, wow! And ngayon po, nasa abroad na po siya ulit. Okay. So, if you have a message with your mom, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ayan. Hello, Ma. Hindi ko po sure kung nanonood siya kasi nasa work, pag-replay, nasa pwede work niyo pa siya panoorin. ngayon. Pero mag-iingat po kayo palagi and thank you po since, yun nga po, kayo po ang nagsakripisyo para sa akin na pumunta po sa ibang bansa para makapagtrabaho and para po makapag-provide sa atin pong family. And maraming salamat po. And mahal ko po kayo. Ay, yun yung sweet. At masarap marinig bilang, syempre, sa part ng side ng mami mo. So, dahil malayo siya sa'yo at only child ka, napakasakit nun sa mga magulang, lalo na sa ina na hindi nila kasama yung anak nila. At sa ating next segment, mas marami pa tayong malalaman dahil susunod na ang ating G-Trends.